Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I would just like to supplement the extensive discussions that my distinguished colleagues have started with regard to the summary of all of our findings since we started our proceedings last September, Mr. Chair. Mr. Chair, what we have discovered throughout our 8 hearings have been very alarming and unacceptable. So Mr. Chair, siguro po ang gusto ko pong gawin ngayong araw, tulad po ng ginawa ng aking mga kasamahan, ay i-summarize po yung ilan sa ating mga nadiskubre, ano po yung mga natuklasan natin sa kahabaan po ng ating mga deliberasyon. Mr. Chair, sa mga taong 2022 at 2023, 612.5 million in confidential funds ang inilaan kay Vice President Duterte bilang pinuno ng Office of the Vice President at bilang Secretary ng Department of Education. This allocation of confidential funds was unprecedented. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang OVP at ang DepEd ay nagkaroon ng confidential funds na ganito kalaki ang halaga. 500 million para sa OVP at 37.5 million naman po para sa DepEd. Mr. Chair, our Constitution reminds us that public office is a public trust, and as such, public officials must always be accountable to the people. Ang confidential funds ay nagmumula sa kaban ng bayan. Dahil dito, pananagutan po ni Vice President Duterte bilang pinuno ng OVP at ng DepEd sa taong bayan na siguraduhin ang confidential funds na ipinagkatiwala sa kanyang opisina ay nagagastos sa wastong paraan. Sa takbo ng ating mga deliberation, Mr. Chair, paulit-ulit nating tinanong, paano nagamit ang confidential funds? May kakulangan po ba sa mga kasalukuyang mga batas at mga guidelines ng mga ahensya? Paano dapat amyendahan ang mga batas at mga guidelines para mapigilan ang posibleng katiwalian? Kaya po sinasabi natin ginagawa natin ang inquiry na to, Mr. Chair, in aid of legislation. Dahil importante po na malaman natin kung ano po ang mga kakulangan sa mga batas at mga guidelines para malaman po natin paano po natin maamyendahan at mapapagbuti ang mga ito. Mr. Chair, responsibilidad po natin to, trabaho po natin to bilang mga legislators. Hindi po ito pamumulitika. Next slide, please. The OVP spent 500 million pesos while the DepEd spent 112.5 million pesos. The 500 million pesos of the OVP was given in 4 tranches. Yung una po, nung huling quarter ng 2022, at yung tatlo po ay ginawa sa unang 3 quarter ng taong 2023. Para naman po sa Department of Education, ang 112.5 million ay nailabas po sa loob ng 3 tranches sa unang 3 quarters ng taong 2023 sa halagang 37.5 million bawat isa. Ang sunod na tanong, Mr. Chair, paano po nailalabas ng OVP at ng DepEd ang pondo? Ito po ang natuklasan ng ating komite. On the part of the OVP, the process starts with the Vice President, hand in hand with her Chief of Staff, Ms. Zuleika Lopez, who directs the preparation of the disbursement voucher. The Chief Accountant of the OVP, Ms. Julieta Villadel-Rey, certifies the availability of cash and completeness of the supporting documents. When this is done, the Assistant Chief of Staff, Mr. Lemuel G. Ortonio, approves the voucher for payment. Next, a check is issued and is circulated for signature. The authorized signatories of the checks for the OVP are Mr. Ortonio and Attorney Rosalyn Sanchez. Once the checks are signed, the Special Disbursing Officer, Ms. Gina Acosta, claims the checks and acknowledges receipt. Thereafter, Ms. Acosta takes the checks to Land Bank for encashment and deposit. The process on the side of the OVP ends with the actual disbursement of the funds by the SDO, Ms. Gina Acosta. Mr. Chair, mula po sa flowchart na ito, meron pong ilang mahahalagang obserbasyon na gusto ko pong bigyang diin.
Una po, kapansin-pansin na lahat ng career officials ng OVP ay involved lamang sa pag-sertipika. Ibig sabihin po, pagdating lang po sa pagsisigurado na may pera at kumpleto ang mga dokumento na kailangan para ma-release ang funds. Pero sino po ang merong critical na ginagampanan ng mga papel? Mukha pong mga tao na nakapaligid po sa ating Vice Presidente ng mahaba ng panahon. Karamihan po sa kanila mga taga Davao o galing pa po sa Davao. Sila po ang mga critical na signatories na sinisigurado na malililis ang pera. Halimbawa po nito, si Mr. Ortonio bilang officer na siyang nag-aaproba ng payment ng confidential funds. Siya din po ang isa sa 2 signatories para po sa mga cheque. Second, Mr. Chair, napag-alaman po natin mismo na inamin ni Ms. Acosta na bagamat siya po ang Special Disbursing Officer na nagbibigay, na dapat sana na nagde-disburse ng pera, inamin mismo ni Ms. Acosta na hindi siya ang nagbibigay ng pera sa mga recipients. In other words, Mr. Chair, she had unlawfully delegated this role to the security officer. Inamin din po ni Ms. Acosta na hindi niya alam kung saan napunta ang pera. At ayon pa sa kanya, ang utos o ang direksyon ay galing po mismo kay Vice President Duterte at siya lamang ang may alam patungkol dito. Sunod pong obserbasyon, Mr. Chair, ito po ay summary ng ating mga natuklasan po ng mga anomalya pagdating po sa liquidation at disbursement ng 500 million pesos in confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Una po, Mr. Chair, mga acknowledgement receipts na bogus at peke. Pangalawa po, mga liquidation reports na mukha pong kinopy-paste lamang sa iba't ibang mga quarters. Pangatlo po, 53 million pesos na ginastos sa tinatawag po na OVP safe houses. Pang-apat po, ang nakakamanghang pag-disburse ng pera sa 103 na mga tao at iba't ibang lokasyon sa loob lamang ng isang araw ng December 23, 2024. Yun po yung pinakita ni Congressman Rog Gutierrez na yun po yung maraming probinsya sa loob lamang ng isang araw. At ikalima po, Mr. Chair, ang paggasta ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Sunod po, next slide please. Kilala po natin at paulit-ulit na rin pong binigyan diin ng aking mga kasamahan ang ating main character na si Mary Grace Piatos na sinertipikahan na po ng PSA na walang record pagdating po sa birth certificate, sa marriage certificate at death certificate. Mr. Chair, ang tagal na po natin hinahanap si Mary Grace Piatos pero mahirap hanapin ang taong hindi naman pala totoo. Walang Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera at kung walang Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera, saan napunta ang pera? Sunod, Mr. Chair, nandiyan din po si Kokoy Villamin na mukhang napakaswerte po dahil 2 beses nakatanggap ng pera mula sa DepEd at sa OVP. Sunod po ang mga acknowledgement receipts na mukhang pareho ang ginamit na ballpen at ultimo tinta ay pareho. Kahit po sinasabi na ito ay pinirmahan ng magkaibang tao. Sunod po, mga taong magkapareho ng signature. Magkamukha po yung lagda. Hindi lang magkamukha, saktong-sakto po yung lagda. Kahit po magkaiba po yung kanilang pangalan at nakatira sila sa magkaibang syudad. Napakaliit po ng posibilidad, Mr. Chair, na may 2 tao na magkaiba ang pangalan, nakatira sa magkaibang syudad, pero parehong-pareho ang pirma. Mukhang ultimo ballpen, Mr. Chair, pareho pa po yung ballpen na ginamit. Kahit po yung mismong stroke, Mr. Chair, makikita naman po natin ay parehong-pareho din po.
So, Mr. Chair, nakita din natin na may mga tao na bagamat magkaiba yung pangalan at magkaiba po yung kanilang tirahan, ay pareho po yung kanilang sulat. Sunod po, at medyo malala po ito, Mr. Chair, dalawa po itong magkaakibat. Yung una po, may mga acknowledgement receipts po tayo na nakita na yung date po na nakalagay doon sa acknowledgement receipts ay petsa kung saan wala pang confidential funds na nare-release. Halimbawa po, ito pong nasa ating larawan na nasa ating harapan, ang nakalagay po na date ay November 27, 2022. Pero kung maaalala po natin, ang unang release po ng confidential funds ay nagsimula noong December 21, 2022. So paano po nagkaroon ng acknowledgement receipt para sa pera na hindi pa nare-release at na ipapamigay? Sa kabilang dako naman, Mr. Chair, sa susunod na pinapakita po nating mga larawan, meron ding mga acknowledgement receipts sa mga panahon na wala ng confidential funds na ipinapamigay. Kabaliktaran naman po ito nung pinakita natin kanina. Dito po sa ating larawan, makikita po natin na ang petsa po na nakalagay ay December 21, 2023. Pero dahil po wala nang kinuha na confidential funds ang Office of the Vice President sa huling quarter ng 2023, ay ang huli pong disbursement ng confidential funds para sa taon na yon na ay September 24, 2023. So papaano po na nagkaroon ng ganitong acknowledgement receipt 3 buwan matapos ang pinakahuling pamimigay ng pera mula po sa confidential funds para sa taong 2023. Ang huling punto po, Mr. Chair, o huling mga obserbasyon na aking pong naisbigyang diin ngayong araw ay pagdating po sa usapin ng certifications. Ang paggasta ng confidential funds ng OVP ay sinertify po mismo ng ating Vice Presidente under oath. Ang kabuuan po ng 500 million pesos in confidential funds ng OVP ang kanya pong sinertipikahan. Ang sinabi po sa certification na makikita po natin dito, quote, "The expenditures are necessary and utilized for legal purposes." At anong pruweba po ang ginamit ng mga kawani ng Office of the Vice President para po patunayan po ito? Ang mga peking acknowledgement receipts. Mukha pong sa ating pong nakita, marami po sa mga acknowledgement receipts ay gawa-gawa lang po para makapag-submit ng documents evidencing payment na siyang requirement po ng COA. At sunod po, tulad po noong sa certification kanina, ang Vice President din po ang nagsucertify o nag-a-aproba ng accomplishment reports bago po ito isumite. Dito po ay nilalagdaan niya na at sinucertify niya po na dito na pupunta yung pagkagasta ng confidential funds. Tulad po ng nakikita dito sa larawan, pinirmahan po mismo ng ating Vice Presidente ang mga accomplishment reports na ito bago po isinumite sa COA. So, yun lang po, Mr. Chair, yun lang po yung mga obserbasyon na nais ko pong bigyang diin pagdating po sa ating mga natuklasan, pagdating po sa paggasta ng confidential funds sa parte po ng Office of the Vice President. Siguro, Mr. Chair, kaya po natin ginagawa ito sapagkat sa haba po ng ating mga deliberation at hearings, mahalaga po na ngayon po ay bigyang diin natin kung ano ba yung mga mahalagang punto, ano po yung mga posibleng anomalya at katiwalian na ating pong natuklasan sa 3 buwan po ng ating deliberasyon. Kaya yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po.